Batay sa aral ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos. Pero, hindi daw umano pwedeng tao lang. Bakit daw ang Iglesia ni Cristo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan? At bakit daw dinedemote namin ang Panginoong Hesus Kristo sa pagiging tao lang? Well, mga kapatid, no, ulitin natin, hindi tao lang. Iba kasi yung tao lang, na katulad natin, mga tao lang. Ang natunghayan ninyo ay si Shubaldi dahil siya kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa kanya, Bakit daw ang Iglesia ni Cristo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan? At bakit daw dinedemote namin ang Panginoong Hesus Kristo sa pagiging tao lang? Well, pero hindi daw umano pwedeng tao lang. hindi tao lang. Iba kasi yung tao lang, na katulad natin, mga tao lang. Bakit? Dahil Bukod sa siya ay ginawang Panginoon, mga kapatid, siya ay tagapagligtas. at kung maalala ninyo, meron na tayong reaction video sa pahayag niya at may raceback si Shubaldi na kaanib ng INC na ang aking pahayag daw, ang aking reaksyon ay napakababaw ng luhika. Kaya inanyayahan niya ako magsuri sa Iglesia ni Cristo. Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako. Mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Kapag eto nakatapat ng isang totoong ministro sa iglesia, wala. Sa akin pa nga lang, butata na Yan, si Shubaldi. May mga reaction video siya kaugnay sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Yon ang kaniyang pahayag. Sa akin pa nga lang, butata na Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. Mga kapatid, welcome po. Sa lahat natin mga taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutan na mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo mga kapatid sa ating evangelization kung ang videong ito ay i-share ninyo, no? Sa mga kapwa Katoliko at kahit na sa INC, pakilagay lang kung saan kayo nanonood ngayon sa ating live streaming para alam natin mga kapatid kung saan nakaabot ang ating talakayan dito sa YouTube at sa Facebook page natin, Pananampalataya at Katwiran. May link diyan mga kapatid. Ang pangalawa nating channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link. Nanyaya natin na mag-subscribe. Di na natin pa tatagalin pa, isa-isahin natin yung kaugnay sa aral ng INC sa kanilang pahayag na si Panginoong Kristo ay tao sa likas na kalagayan at hindi siya Diyos. At hindi siya kapantay ng Diyos. Ito na video din, nagsagawa ng reaction video si Shubaldi. Pakinggan natin. Bakit daw ang Iglesia ni Cristo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan? At bakit daw dinedemote namin ang Panginoong Hesus Kristo sa pagiging tao lang? Well, mga kapatid, no, ulitin natin, hindi tao lang. Iba kasi yung tao lang, na katulad natin, mga tao lang. Siya Yan. Ang ating Panginoong Kristo, opisyal talaga na aral yan ng INC, Iglesia ni Cristo, na si Kristo ay hindi Diyos, pero hindi siya tao lang. So, paano nyo ipapaliwanag sa mga kapatid natin itong doktrina na ito na imbento ni Felix Manalo na si Kristo ay hindi Diyos,
pero hindi tao lang. Dahil kung si Kristo, mga kapatid, ay hindi Diyos at hindi rin tao lang, ibig sabihin, malinaw na may ikatlong ori na ito itinuturo yung INC kung ano ang ating Panginoon Jesucristo. Pero alam niyo, sa malawak na pag-aaral sa Biblia, makita natin na dalawa lang ang kategorya ng persona. Diyos at nilalang. Di ba? Yun lang ang kategorya. Diyos at nilalang. So, kung hindi siya Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, edi tiyak na siya ay nilalang. At iyon ay pagiging tao lamang. Pero di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo tao lamang. Oh. So, dalawa ang uri sa Biblia. Diyos at nilalang. Kaya nga kung tingnan natin ang mabasa sa Isaias 45, versikulo 5, ito ang mabasa. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako kilala. At ito din na talata ang ginagamit ng mga INC para tutulan na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. O, dahil ang tunay na doktrina ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngayon, kung ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, saan siya ilalagay? Dahil dalawa lang ang kategorya. Ano yung kategorya? Nilalang at Diyos. Kung hindi siya Diyos, saan siya ilagay? Sa panig ba ng nilalang? Pero malinaw sa aral ng INC na malinaw para sa kanila, tao ang ating Panginoon Jesucristo. Di tayo totol, mga Katoliko, na ang ating Panginoon Jesucristo tao. Pero tutol tayo sa aral na mula pa noon ni Arius, na si Arius, yun ang dahilan na Arianism, na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos. Kaya, ang INC ay revival ito sa Arianism. So, inaamin ng INC, tulad sa Arianism, na ang ating Panginoon Jesucristo tao, hindi Diyos. Inaamin nila sa kanilang aral na ang ating Panginoon Jesucristo ay ipinanganak, nagutom, napagod, namatay. May laman at may dugo. Iyan ang katangian ng tao at ginagamit nila, mga mahal na kapatid, ang unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5 na ang ating Panginoon Jesucristo ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ya, naunang tinatalakay natin yan sa pagsagot natin ni Arnel Tumanan. So kaya, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos, di ibig sabihin tao lamang siya. Walang ibang opsyon. Dahil sa Biblia, dalawa lang ang persona, Diyos at nilalang. Oh? So, kung hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, at kung yung sinabi ni Shubalde na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi din pwedeng tawaging tao lang, balikan natin siya, ha? Bakit daw ang Iglesia ni Cristo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan? At bakit daw dinidemote namin ang Panginoong Jesucristo sa pagiging tao lang? Well, mga kapatid, no, ulitin natin, hindi tao lang. Iba kasi yung tao lang, na katulad natin, mga tao lang. Siya bukod sa... Oh, yan. Yun talaga ang panindigan ng INC. Hindi siya tao lang. So, balikan natin. Kung hindi siya Diyos at hindi rin siya tao lang, ano ang ating Panginoon Jesucristo? Alang naman anghel na binanggit sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6. Alang naman, espiritu lang siya sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 39. At alang naman, kung hindi siya tao lang, hindi din Diyos, alang naman kung tatawagin siya super tao.
Wala namang ganyang konsepto sa Biblia, di ba? So, ang aral na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, pero hindi rin siya tao lang. Alam nyo, wala yan sa Biblia. Meron ba sa Biblia kahit ano na talata sa Biblia? Wala. So, sa pananampalatayang Katoliko, ang ating opisyal na aral, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. At nauna na tinatalakay sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang verbo, ang salita ay Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos. At sa Juan 1:14, at ang salita ay naging tao. Pero sa INC na aral, ang ating Panginoon Jesucristo, revivalist ng Arianism, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Pero ayaw din nilang sasabihing tao lang. Kaya, di ba, napakalabong doktrina na hindi Diyos, hindi pwedeng tatawaging tao lang. Ano siya? So, ang pagtanggi ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, na tawaging Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, ay nagdudulot ito ng kontradiksyon. Anong kontradiksyon? Kung hindi siya Diyos, therefore, tao lamang siya. Kung hindi siya tao lang, ibig sabihin, Diyos siya. Wala ng gitna, di ba? Alang naman gawin nilang super tao ang ating Panginoon Jesucristo. Pero, sa paliwanag ni Shubalde na isang INC, bakit hindi siya Diyos at tao? Tao lang. Ito ang kanyang paliwanag. Bukod sa siya ay ginawang Panginoon, mga kapatid, siya ay tagapagligtas. Yan. Bago yung tagapagligtas, isa-isahin natin, no? Punto por punto. Yung pahayag niya, bakit daw hindi tao lang? Dahil bukod sa ginawa siyang Panginoon. Bakit daw ang Iglesia ni Cristo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan? At bakit daw dinidemote namin ang Panginoong Jesucristo sa pagiging tao lang? Well, mga kapatid, no, ulitin natin, hindi tao lang. Iba kasi yung tao lang, na katulad natin, mga tao lang. Siya bukod sa siya ay ginawang Panginoon, mga kapatid. Siya ay Dito ba muna tayo sa ginawang Panginoon, no? So, ulitin ko, mali, mga kapatid, ang aral na si Kristo ay hindi Diyos at hindi rin tao lang. Malinaw sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Di ba gumagamit sila ng iba't ibang salin sa Biblia? At tunay na tao. Yon ang mabasa natin sa Biblia. Now, ngayon, punta tayo nitong punto ni Shubalde bilang Iglesia ni Cristo Kaanib, na si Kristo ay ginawang Panginoon. Kaya, hindi siya tao lang. Bakit? Ginawa siyang Panginoon. Kung ginawa lang ang ating Panginoong Jesucristo na Panginoon, sino ba siya bago likhain ang lahat? Bakit? Diba, kung balikan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ang salita, ang verbo, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. At kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 3, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. So, ngayon, hindi maaring gawin na Panginoon ang may likha ng lahat, di ba ba? So, ang ginawang Panginoon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 na ginagamit sa mga INC para tutulan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Litin ko, ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, dahil mabasa diyan ginawang Panginoon, iyan ay ukol sa kaniyang pagkatao dahil ang ating Panginoon Jesucristo both human and divine, tunay na Diyos at tunay na tao. Ginawa siyang Panginoon at Kristo na mabasa natin sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36.
hindi ito tumutukoy sa kaniyang pagkadiyos, kundi sa kaniyang sa kaniyang pagtaas bilang Mesiyas. Kanyang otoridad bilang taong tagapagligtas. So, bilang Diyos, siya ay Panginoon na. Bilang tao, siya ay itinalaga at ipinahayag ng Ama bilang Panginoon. Hindi rin siya tao lang. Kaya nga, kung tingnan natin ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9, mabasa natin na sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. Saan yung tao? Yun ang binanggit sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14 na ang salita ay naging tao. So, hindi naging Diyos ang tao. Ulitin ko, hindi naging Diyos ang tao. Ang Diyos ang nagkatawang tao. Sa dual nature ng ating Panginoon Jesucristo, both human and divine, ang kaniyang pagkadiyos ay hindi ang kaniyang pagkatao. Ang kaniyang pagkatao ay hindi ang kaniyang pagkadiyos. Ngunit ang kaniyang pagkadiyos at ang kaniyang pagkatao ay iisang banal na persona ni Jesus. So, si Panginoon Jesucristo, nang ginamit nila ang Gawa Kapitulo 2:36, hindi ibig sabihin na ang ating Panginoon Jesucristo ay ginawang Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At bilang tao, siya ay ipinahayag ng Ama na Panginoon para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Ngayon, punta tayo sa sabi ni Shubalde. Sabi ni Shubalde na maliban na ginawa siya ng Panginoon, ginawa din siyang tagapagligtas. Okay, pakinggan natin siya. Pagligtas. Oh. 'Di ba? Panganay siya sa lahat, mga Bago niyang panganay sa lahat, isa-isahin natin. Yung ginawa siyang tagapagligtas. Pansinin ninyo, ang aral nila hindi Diyos. Hindi rin Panginoon lang. Hindi rin tao lang. Pero ginawang Panginoon. Tinaliwanag na natin yan, mga kapatid. At si Kristo, para sa kanila, tagapagligtas. Na ngayon, kung si Kristo ay tagapagligtas, hindi malinaw dapat siya ay Diyos. Bakit? Ayon sa Biblia, Diyos lang ang tagapagligtas. Di ba nila alam yan? Di ba mabasa yan sa Isaias Kapitulo 43, versikulo 11, Ako ang Panginoon, at bukod sa akin ay wala ng tagapagligtas. Isaias Kapitulo 43, 11. Isaias Kapitulo 45, versikulo 21, 22. Ang Panginoon, ang ating tagapagligtas. Di ba? Eto, basahin muna natin, mga kapatid. Sa Isaias 45, 21, 22. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makapagsabi ng mga bagay na maggaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang inyong Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Napakalinaw, mga kapatid. Ang ating Panginoon Jesucristo para sa kanila tagapagligtas. Ayon sa Biblia, Isaias 43, 11, Isaias 45, 21, 22, ang Diyos lamang ang tagapagligtas. Pero ang problema nila, si Kristo ay hindi Diyos. Hindi Diyos, pero tagapagligtas. Now, kung sinabi ng INC, at yun naman talaga ang kanilang aral, na ang ating Panginoon Jesucristo ay tagapagligtas, edi, direktang nilalabag nila ang nakasulat sa Biblia na ang Diyos lamang ang tagapagligtas.
Di ba? Dalawa lang ang pagpipilian. Ano ang dapat pagpipilian nila? Alin man ang mali? Ang Biblia na ang Diyos lang ang tagapagligtas? O Diyos si Kristo na nagkatawang tao para tayo ay maligtas? Kaya ginawa natin ang pagribatal na ito, although may mga nagkomento at naghayag ng kanilang galit, mga kapatid. Di ba? Ginawa lang natin ito dahil matagal naman ito na argumento nila. Baka ngayon lang siguro nila nakita na sinagot punto por punto. Okay, tuloy natin mga kapatid. So ayon sa Biblia, Diyos lamang ang tagapagligtas. Kung sinasabi ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tagapagligtas, pero hindi Diyos. Salungat iyan sa Isaiah 43:11, mga kapatid, di ba? At kung hindi naman siya tunay na tao, walang tunay na kamatayan para sa ating kasalanan. Kaya malinaw mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ha? So, ang argumento ni Shubalde, tinatawag kasi siya na panganay sa lahat. Eto. Kapatid. At siya ay iuupo ng Panginoong Diyos sa kanyang kanan, mga tol. Magiging ginawa siyang Panginoon. Hindi basta-basta tao lang, no? Ginawa siyang Panginoon. Ngayon, so, mga kapatid, bibigyan natin ng comments. So, pansinin ninyo ginawa siyang Panginoon. So, ibig sabihin, dalawang uri ang Panginoon. May Panginoon na hindi Diyos, may Panginoong Diyos. Di ba? Pero, kung tingnan natin ang unang Korinto, Kapitulo 6, di ba? Si Kristo ang Panginoon lamang. Mabasa natin. So kung ating Panginoon sa Kristo ay Panginoon, ibig ba sabihin ang Ama ay hindi na Panginoon? Okay, tuloy natin ang kanilang argumento. Ginawa siyang panganay. Panganay, mga kapatid. Kaya, ibig ba sabihin, dahil mabasa sa Biblia, kahit sa Colossus Kapitulo 1, versikulo 15, ginawa siyang panganay, therefore ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi Diyos? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di makikita. Bago diyan. Kung sinabi dito na si Kristo ang larawan ng Diyos na di makikita, payag ba sila na si Kristo ay hindi Diyos? Therefore, ang larawan sa tunay na Diyos ay si Kristo na hindi Diyos. Paano nila i-reconcile yan? Di ba nagsasalungatan na? Okay, tuloy natin. Mga kapatid, Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di makikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin na lahat ng mga nilikha. Yan ang punto nila, mga kapatid. Pero, alam nyo, sa Biblia, kung pag-aralan natin, yung salitang panganay, sa original Greek Bible, prostotokos yan, panganay. At ang prostotokos, mga kapatid, sa Biblia, yon ay ibig sabihin katayuan at karapatan. Hindi yan paglikha. Hindi yan paglikha. Halimbawa, diyan sa Biblia, sa Awit Kapitulo 89, versikulo 27, si Propeta David ay ginawang panganay, kahit hindi naman siya literal na panganay o unang anak. So, ginawa siyang panganay. Nasa Awit Kapitulo 89, versikulo 27 yan. So, anong punto yan? Nang mabasa natin, gawin ko siyang panganay, mabasa diyan, kataas-taasan sa mga hari ng lupa. So anong ibig sabihin diyan? Ibig sabihin, yung panganay may kapangyarihan. Ibig sabihin, yung panganay tagapagmana. Ibig sabihin, ang panganay sa Greek, prostotokos, mga kapatid, pinadakila siya.
So, kung si Jesus ay nilikha dahil siya ay panganay, hindi pwedeng lumikha ng lahat ang ating Panginoon Hesus. Pero tingnan niyo ang Colossus Kapitulo 1, versikulo 16, 17. Di ba mabasa natin na sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo ay nilikha ang lahat ng mga bagay at sa Kanya nananatili ang lahat. Tanong batay sa lohika mga kapatid. Paano magiging nilikha si Jesus kung lahat ng mga nilikha sa pamamagitan ni Jesus mismo? Kasama ba siya sa salitang lahat? Hindi maaaring likhain ang isang nilikha. Yung manlilikha ng lahat, di po ba? Okay, punta tayo sa, sabi niyang, umupo kasi sa kanan. Tari reaction video ito. Paano patutunayan ng Iglesia ni Cristo, no, na si Cristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Kasi mga kapatid, marami nagbibigay ng talata no, sa comment section. So dito baka matakel dito, no? At least ito yung magiging patunay o paano patutunayan daw ng INC na si Cristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. So sana ipanoorin ninyo to, panoorin natin to mga kapatid. Ayan. Balikan muna natin yung sinabi niya na pinaupo sa kanan ng Diyos. So, ang interpretasyon nila mga kapatid dahil pinaupo sa kanan ng Diyos, mas mababa sa Ama. At ang batayan nila, isa na ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3, binanggit ito ni Shubaldi, pinaupo sa kanan ng Diyos. Ito ang mabasa natin. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So napansin nyo ba? Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Pagkatapos nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansiknukob sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Letra por letra ang interpretasyon nila dito mga kapatid. Kaya umupo sa kanan, therefore, hindi siya Diyos. Pinaupo lang siya. E di kung letra por letra na pag-unawa, alin ang, kung letra por letra pero hindi naman tama na ganun talaga, alin ang mas taas, yung inupuan o yung nakaupo. Pero sa kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, yung nakaupo sa kanang kamay, ano po ba yun sa kultura ng mga Hudyo? Dahil Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Sa kultura ng mga Hudyo, yung nakaupo sa kanang kamay, ibig sabihin, kapantay sa kapangyarihan. Ibig sabihin, taglay ang otoridad ng hari. Pero Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Anong sabi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8? Ito ang pahayag. Ngunit tungkol sa anak, ay sinabi niya, ang ama ito, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghahari, may katarungan. Napansin niyo ang nakasulat, ito'y iniwasan nila. At kung di man iniwasan, maghanap sila ng ibang salin na Biblia para lang sumang-ayon sa kanilang interpretasyon. Balikan natin ang nabasa natin sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Kung ang anak dito ay tinatawag na ng ama na O Diyos, paano siya magiging hindi Diyos? Di ba? Napakalinaw tinawag siya O Diyos. Pagkatapos, hindi Diyos. So,
ang kalikasan ng ating Panginoon Hesukristo, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bilang Diyos, of course, walang simula. Bilang tao, may pag-upo, may pagpasakop. Kaya nga kung balikan natin ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7, ito ang mabasa natin mga kapatid. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Napansin niyo ba ang mabasa dito? Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Pagkatapos hindi Diyos. Hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. O, pagkatapos siya'y tao at hindi kapantay ng Diyos. Napansin niyo bang nabasa dito mga kapatid? Hindi. Balikan natin. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Yun po ang incarnation. Si Kristo'y maging tao. So ang pag-upo sa kanan ng Ama mga kapatid ay sa kultura ng mga Hudyo ay ang pagpatunay ng kaniyang ginaganap na misyon bilang tao. Hindi ang pagtanggihan sa kaniyang pagka-Diyos. Kung hindi Diyos ang ating Panginoon Hesukristo, tandaan natin sa Biblia, ibig sabihin, mali na sambahin ang ating Panginoon Hesukristo, di ba? Pero tingnan niyo sa San Mateo Kapitulo 14, versikulo 33, di ba sinamba ang ating Panginoon Hesukristo? Juan Kapitulo 20, 28, ano sabi? Panginoon ko at Diyos ko. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6, sambahin siya sa lahat ng mga anghel ng Diyos. So, ang Diyos lang sa Biblia ang dapat sambahin, di ba? Kung si Jesus ay hindi Diyos, abay, ang pagsamba sa Kanya mga kapatid, anong tawag dyan? Idolatria. Idolatria ayon sa Biblia. Sambahin mo yung hindi Diyos, di ba? Okay, tuloy natin. Mga kapatid, ang kanilang doktrina, no? Isa-isahin natin ito. Punto por punto. Na balikan natin pahayag ni Shubaldi, isang INC ito. Tagapagligtas, 'di ba? Oh, Panganay siya sa tagapagligtas. lahat mga kapatid. At siya ay iuupo ng Panginoong Diyos sa kanyang kanan, mga tol. Magiging ginawa siyang Panginoon. Oh, so ginawang Panginoon. Napaliwanag na natin 'yan mga kapatid. So, dahil ginawang Panginoon, ibig sabihin hindi Diyos. Kung ginawang Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo, bakit siya tinatawag na Panginoon ng mga taong Hudyo? At alam niyo ba na sa mga Hudyo at kultura ng mga Hudyo, ang Diyos lamang ang Panginoon? Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Oh. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5, Shema Israel, Yahweh, Elohe, Yahweh, Ekad. Pakinggan mo Israel. Si Yahweh na ating Diyos ang iisang Panginoon. Oh. So para sa mga Hudyo, ang titulong Panginoon, mga kapatid, tandaan ninyo, Kyrios yan. Kyrios sa Greek, Hebrew, Adonai. At ito'y eksklusibo sa Diyos. Kaya nga, kung para sa mga mahal nating kapatid sa INC, ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos, lilitaw na dalawa ang Panginoon. Panginoon na Diyos, ang Ama, Panginoon na hindi Diyos,
ang anak. Pero sa kultura ng mga Hudyo, ang Kyrios, ang Adonai, eksklusibo ito sa Diyos. Kung si Jesus ay tao lamang, mga mahal na kapatid, ang pagtawag sa Kanya bilang Panginoon, abay, malinaw na Diyos-Diyosan na yan, idolatria yan. Pero hindi yan kinundi na ng mga apostol. Kahit sa ating Panginoon Jesucristo, hindi yan kinundi na. Sabi ni Santo Tomas, Juan Kapitulo 20-28, My Lord and my God. Ano ang palusot ng mga kapatid natin sa INC? Nagulat si Tomas. Di ba? Nagulat bang my Lord and my God? Kung magulat, anong reaction kung magulat? Kadalasan, oh my God! O, yun ang gulat, di ba? Pero, my Lord and my God. Kaya yung ginawang Panginoon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, ay tumutukoy yan sa kanyang pagkatao, hindi sa kanyang kalikasan, mga kapatid. Ito, balikan natin. Basahin natin ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 na kadalasang ginagamit nila. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yan. Kaya, ang konklusyon nila, ginawa siya ng Panginoon. Sino ang nagawa? Ang Diyos. Iba ang Diyos na nagawa, iba yung ginawa. Ayun ang konklusyon nila. Ang ginawa, mga kapatid, hindi ito paglikha ng bagong kalikasan. Kundi, ito ang pagpapahayag. Ito ang pagluklok pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad ba, example, ang isang hari ay hari na. Ginawa siyang hari sa pamamagitan ng koronasyon, di ba? Ginawa siyang hari sa pamamagitan ng koronasyon. Hindi ibig sabihin, wala siyang kaharian bago pa ang koronasyon. Di ba? So, ang ating Panginoon Jesucristo, bago pa man siya nagkatawang tao sa mundo, kaya mabasa natin, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos, at Juan 1:14, at ang salita ay naging tao. Juan Kapitulo 17, versikulo 5. Ito, dahil kadalasan Juan 17:1, 3 ang kanilang ginagamit. Pero may karugtong sa Juan 17:5, ang pahayag mismo ng ating Panginoon Jesucristo, luwalhatiin mo ako, Ama, sa kaluwalhatiang taglay ko, bago pa ang sanlibutan. May tao bang ganyan? Na may kaluwalhatiang taglay na kasama ang Ama bago pa lalangin ang sanlibutan? So kung hindi Diyos si Jesus, kung hindi siya Diyos, bakit siya sa Biblia sinamba? San Mateo 14:33, sinamba nila sila. Hindi lang yan. Sinamba niya sila. Sinamba siya nila. Di ba? Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6. Anong mabasa diyan? Sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Anong sabi ng mga ngaral sa INC? Sinasamba siya kahit hindi siya Diyos dahil yun ay utos ng Ama. So, ibig sabihin, taliwas na yan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, na yung hindi Diyos, hindi dapat sambahin. Ano ang doktrina ng INC? Di ba alam niyo, Diyos lang ang dapat sambahin. Anong nasa Biblia? Si Jesus ay sinasamba. At hindi ito itinatanggi ng ating Panginoon Jesucristo at kahit sa mga apostolis man. So kung hindi Diyos si Jesus, dapat niya itong itama. Gaya sa mabasa sa Apokalipsis at Gawa, na itinatama nila yung pagsamba sa hindi naman Diyos. Pero tinanggap niya ang naturang pagsamba, mga kapatid. Balikan natin ang Kyrios, ang Adonai, titulo na Panginoon, mga kapatid. Si Jesus ay
galing mismo sa lumang tipan tungkol kay Yahweh, mga kapatid. Bakit? Isaias 45:23. Di ba makita natin na mabasa natin diyan ang sabi, sa akin luluhod ang bawat tuhod. Isaias 45:23. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod. Kaya nga, sa tradisyon ng simbahan, alam nyo ba, Katoliko, sa Gloria, pag-awit na ng Gloria Excelsis Deo, yung bahagi diyan na pagbanggit sa Panginoong Hesukristo, dapat tayo yuyuko. No? Dahil yon ang katuparan sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 10-11, na sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod. So, ang mga talatang ito, mga kapatid, napakalinaw sa lumang tipan patungkol ito kay Yahweh, na direktang inilapat ng ating Panginoon Jesucristo sa bagong tipan. So, ibig sabihin, ang Panginoon sa lumang tipan ay si Jesus sa bagong tipan. So, hindi totoo na ang ating Panginoong Jesucristo ay taong ginawang Panginoon lang. Tandaan natin, ha? Hindi totoo na ang ating Panginoong Jesucristo ay taong ginawang Panginoon lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, ginawang Panginoon ayon sa kaniyang pagkatao at misyon, hindi dahil kulang ang kaniyang pagkadiyos. Ang pagsamba, kapangyarihan, at ang mga talata ng Yahweh, mga kapatid, ay inaangkin at ibinigay mismo na makita natin sa banal na kasulatan kay Jesus. So, kung ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, ang pagsamba sa ating Panginoon Jesucristo ay malaking kasalanan. Pero tandaan natin, ang pagsamba sa ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, nasa Biblia. Hindi yan kinontra ng ating Panginoong Hesus at sa mga apostol. Kaya malinaw na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, tuloy natin. Hindi basta-basta tao lang, no? Ginawa siyang Panginoon. Ngayon, so, mga kapatid, bibigyan natin ng commentary reaction video. Ito. Paano patutunayan ng Iglesia ni Cristo, no, na si Cristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Kasi mga kapatid, marami nagbibigay ng talata no, sa comment section. So dito baka matakel dito, no? At least ito yung magiging patunay o paano patutunayan daw ng INC na si Cristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. So sana ipanoorin ninyo to, panoorin natin to mga kapatid para kahit papano maibigay ko sa inyo yung mga talata na hinahanap ninyo sa akin. Alright? So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Nung pa kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan Yan. na si Kristo ay tao Mhm. at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Yan kayo nagkamali, no? 'Di ba? Letra por letra ang ginagamit ng mga INC, 'di ba? Letra por letra. Sabi niya, ang ating Panginoong Jesucristo, umano mga kapatid, ay Diyos, anak ng Diyos, hindi Diyos anak. O, 'yun ang sabi ni Shubali. At 'yun naman talaga ang opisyal na aral. Kaya kung para sa kanila
ang pangangaral ay dapat gamitin kahit ano-anong salin sa Biblia. Mapansin ninyo, pakita ko niyo ito muli mga kapatid. Nakita niyo ba yung hawak ng ministro na Biblia? Palakihin natin ha. Ayan. Ang salita ng buhay. Ayan. Ito ang hawak nila, di ba? Ang salitang buhay. Napakaluma ito pero hawak nila. Ang tanong, bakit ko ipinakita ito na hawak mismo ng ministro ni Felix Manalo mga kapatid? Dahil magugulat tayo sa kanilang aral, di daw mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak. May mabasa na anak ng Diyos. Kaya nga, kung balikan natin si Shubalde, sabi niya, Ayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Ayan. Siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Pero, nang sinabi ninyo na hindi mabasa sa Biblia na siya ay Diyos anak, nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magasin at tinanatalakay at pinanindigan yan ng mga ministro. Ang tanong, ginagamit ninyo itong salin na ito. Di ba mabasa batay sa salin na ito ang salita ng buhay? Ito, di ba mabasa batay sa salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro na siya'y Diyos anak? Di ba litra por litra gusto ninyo? Ito, basahin natin mga kapatid. Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Ito ang mabasa natin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Kala ko ba wala? At ang salin na ito ay ginagamit nila. Di ba? Kaya, napakalinaw mga kapatid. Sino ngayon ang sinabi niyang butata na? Okay, tuloy natin. Mga kapatid, may nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos, di dapat Diyos din siya. Di ba saan ka nakakita ng bakang ng anak ng kalabaw? Sabing ganun, mga Okay, bago diyan. So, sa pahayag nila na walang mabasa at hindi siya Diyos anak, anak siya ng Diyos, mali ang pahayag na yan mga kapatid. Wala sa Biblia daw ang Diyos anak, pero itong salin na ito ginamit nila. At nasa salin mismo na ginagamit nila. Juan 1:18, mabasa ang salitang Diyos anak. Di ba? Okay, tuloy natin. No? Dahil dito naman sila gustong lulusot. Kung Diyos si Jesus, dahil tinatawag siyang anak ng Diyos, dyan sa Biblia, ang mga tao, tayo, tinatawag din tayo na anak ng Diyos. Kahit ang mga anghel, tinatawag din na mga anak ng Diyos. Kaya di batayan, kahit ito'y doktrina din ng mga, aral din ng mga Muslim, balik Islam. Di batayan na kung tinatawag siya na anak ng Diyos, ay Diyos na. Dahil ang mga tao tinatawag na anak ng Diyos. Ang mga anghel tinatawag na anak ng Diyos. Dadami ang Diyos kung gayon. Pakinggan natin si Shubalde. tol. Well, baka hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Diba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak. Kaya nga ang tawag sa kanya, ama. Diba? Ayan. Alam niyo mga kapatid, yun talaga ang madalas na counter-argument na ginagamit para questionin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Na hindi pwede na tawagin siyang Diyos dahil sa Biblia nga mabasa, may mga tao tinatawag na anak ng Diyos. Alam niyo, ang salitang anak ng Diyos sa Biblia ay may iba't ibang
gamit yan. Halimbawa, ang mga anghel, totoo. Sa Job Kapitulo 1, versikulo 6, mabasa natin, tinatawag yan na anak ng Diyos. Ang mga tao sa Exodo Kapitulo 4, versikulo 22, mga awit Kapitulo 7, mga awit Kapitulo 2, versikulo 7, tinatawag din na anak ng Diyos. Pero tandaan ninyo mga kapatid, ibang paraan ang pagkaanak ng Diyos sa mga tao at sa mga anghel. Dahil sa mga anghel, ibig sabihin, ito ay nilikha sila ng Diyos at kabilang sa kanyang kalooban, kabilang sa kanyang kaayusan sa hierarchy. So ang mga tao naman, tinatawag na anak ng Diyos. Bakit? Ito'y nangangahulugan sa espiritual na relasyon sa Diyos. Halimbawa, ang pagiging banal o ang pagiging bahagi sa kanyang bayan sa tunay na iglesia. Pero iba ang ating Panginoon Jesucristo. Ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos sa anong paraan? Sa Biblia, mabasa natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan 1:14. Anong mabasa diyan? Na ang Diyos ay nagkatawang tao. Juan Kapitulo 1, versikulo 18, mabasa natin diyan mga kapatid na Diyos anak, batay dito sa salin na ito na ginagamit ng INC, di ba? So, diyan sa mga talatang yan, nagpapakita na ang ating Panginoon Jesucristo ay uniquely bigatin. Uniquely bigatin o kaisa-isang anak ng Diyos. Hindi nilikha. Ang salitang ginagamit sa Grego sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14 at Juan Kapitulo 1, versikulo 18 mga kapatid ay monogenes. Monogenes. Sa ibang salin, para i-counter nila ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18, ang nakasulat dito ay monogenes hoyos. Oh, monogenes hoyos. Bakit? Wala ba kayong nabasa sa Greek na monogenes theos? Bugtong anak na Diyos. Di ba niyo alam yan? Pag may mabasa sa Greek na monogenes hoyos, ibig ba sabihin, hindi yan monogenes theos? Di ba? Literal ang gusto nila. So ang monogenes, mga kapatid, ay literal na kaisa-isang ori. Naglalarawan ito na pagtatanging pagka-Diyos at walang kapantay. Hindi tulad sa mga tao at mga anghel. Ang ating Panginoon Jesucristo, tunay na Diyos, tunay na tao. So, sa kanyang kalikasan, Diyos siya. Hindi nilikha, kundi ipinanganak mula sa Diyos. Kaya, siya ay tunay na Diyos at tagapagligtas. Hindi ibang Diyos sa Ama dahil, sabi nila, kung gayon, Diyos si Kristo, lilitaw na dami na ang Diyos. I am captured, I am alive, I